ikaw ay tinamaan ng duda sa partner mo kasi sa kadahilanan na may mga nagbago sa mga galawan niya at ngayon ay napapaisip ka kung meron na bang kinama yang lalaki mo na yan. So ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin is yung mga signs kung meron na nga bang tinira yang lalaki mo na yan. So kung bago ka pala dito sa akin channel, ay please pa-subscribe po ng channel ko at also sa pinakadulo ng video, pag nagustuhan niyo po itong video natin, tumigay pa tayo, is leave me a like and also do not forget to turn on your notification bell para maging updated ka sa mga ina-upload kong videos every week. At also sa kalagitnaan nga po ng video natin, ay meron tayong tinatawag na shoutout section na kung saan babatiin natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week. Yan, yung mga nagpa-shoutout sa comment section. Basta yung code name is shout out, tsaka yung lugar ninyo or anything. Basta kung sino gusto nyo ipabate. And also sa isang banda ay meron tayong portion sa Instagram na tinatawag kong Imamay Day Kita. Diba? Antayin na natin 5 followers na lang para umpisahan na natin yung Imamay Day Kita sa Instagram para mabuo rin yung followers ko doon. Kasi may ano tayo din may sinusunod tayong rules doon. Kailangan 1,300 followers para Imamay Day na kita. At meron na po akong mga videos doon sa Instagram. Para mahanap ang Instagram ko, nandiyan po sa description box down below. Click nyo lang po yung see more. Yan, makikita mo yung Instagram ko dyan. Tapos i-click mo yung blue na link. Dadaling kanya sa Instagram ko. At madali lang gumawa ng Instagram account pag wala ka pang Instagram account. Napakadali lang po. Number mo lang or may Gmail ka lang tsaka password. Tapos may Instagram account ka na. So just follow me on Instagram para makita mo yung mga videos ko doon. And also sa TikTok, Yuli Leonor. Hanapin nyo na rin po ako doon. May mga videos na rin po ako doon. So let's go to our main topic for today. Mga signs na baka meron ng tinira yung lalaki mo. Number 1 is if that guy is giving you a limited information na binibigay sa'yo, di ba? Pag limited yung binibigay niya sa mga information, it's because only that guy, kung dati-rate ay para siyang, di ba, lahat parang gusto niya niyang sabihin sa'yo, di ba? Nung nililigawan ka pa niya, o nung marami pa siyang gustong patunayan sa'yo, halos lahat ng mga kwento niya, halos lahat din ng mga information sa kanya ay sinasabi niya. Pero, kung tumagal-tagal na kayo, at di ba, nasanay na sa setup ninyo na parang nagtatrabaho siya, anytime may schedule siya ng pag-uwi, minsan na-late na, tapos dadating na lang sa bahay, nananahimik na, naku, magduda ka na, kahit anong itanong mo, yung mga sagot niya, malalaman nyo naman yung mga sagot na mga simple lang kamusta trabaho mo? And ikaw naman babae, of course, nag-expect ka na ikukwento niya yung buong araw niya, pero pag sinagot niya na, okay lang, pagod. Hey! Oh, 60% out of all of the time, 60%, oo, pagod talaga. But if that always happen, lalo-lalo na parang dumating ka na sa interrogation part na parang kukulitin mo na siya, sige na, kwento mo yung nangyari sa amin. Wala nga. Ano nangyari sa trabaho mo? Sabi niya, wala naman masyado. When it comes to that, na like, let's say 70%, di ba? 70%. Or maybe, baka nga lang talaga na same old lang na cycle yung nangyayari sa trabaho niya. But yeah, kahit same old, sinasabi naman ng mga lalaki yan, kahit paulit-ulit But maybe sometimes baka pagod lang. But most of the times na hindi siya nagbibigay ng information sa'yo, kung sino mga nag-text sa'yo, di ba? Kung sino yung mga tumawag sa'yo, yan ang pinaka-importante. Kung sino mga nag-text at tumawag, tapos hindi niya sasabihin kung sino. Duda ka na at start to ask a question. Pero wag muna pagalit ha. Interrogation. Diyan kayo magaling mga babae. Interrogate lang muna and then until proven kung tama ba ang hinala mo o mali. Up next signs kung baka meron na nga bang tinira talaga yung partner mo is may kasabihan siya na don't go near my phone. Wag kang lalapit. Wag kang lalapit sa isang lugar na malapit sa cellphone ko. Or specifically, don't touch my phone. Yung mga ganun tipo, di ba? Wag mo hawakan yung cellphone ko. Kasi alam niyo naman yung girls, di ba? Kahit naman kayo mga babae, di ba? May mga kachat kayo ibang lalaki, minsan takot rin kayo hawakan ng lalaki yung cellphone niyo, di ba? Takot din kayo. Diba, nagagalit pa nga kayo, dinadahin sa galit. If nakita niyo yung same reaction ng lalaki na ganyan siya, 9 out of 10 times,
totoong may mga kalaguyo siya, let's say kalaguyo lang, or let's say hindi pa niya natira, papunta pa lang sila sa part na yon. Papunta pa lang sila sa part na yon. Di ba? Para maagapan mo, magtanong ka na, baka tayo mapawak ang cellphone mo. Tapos gawin mo, ganito. Bigay mo sa kanya yung cellphone mo. Bigay mo sa kanya. Tapos palit tayo. Be confident kung wala ka naman tinatago sa kanya, di ba? But, pag hindi binigay ng lalaki yung cellphone niya sa'yo, 9 out of 10 times. But, it's only applicable kapag tinamaan ka na ng duda. I said, kapag meron kang mga nakitang kakaibang galaw niya, di ba, na medyo bago sa paningin mo. Especially kung matagal na kayo magkasama ng partner mo. Pero pag nakita mo na medyo bago-bago, yeah, this is the perfect time na magtatanong ka. But kung dahil narinig mo lang ako dito, naku, huwag niyo ako sisisihin na. Baka ako narinig niyo lang ako dito, bigla na kayo magdududa sa partner niyo, huwag naman ganun. Pag nakakita lang kayo ng mga suspicious na mga galaw ng mga partner ninyo, di ba? Kasi kami mga lalaki, madali kami mahuli. Napakadali namin mahuli. Okay? Madali nyo kami mahahalata kung may mali kaming ginagawa, may masama kaming ginagawa. Napakadali namin mahuli. So, it's so easy to see. So, yeah, huwag niyo ako sisisihin dahil napanood ko lang tong video ni Yuli. Nagduda na ako sa mister ko, huwag ganun. Magantay ka muna ng suspicious moves niya bago ka magtanong sa kanya. Before we move on sa ating next topic, ay papatingin muna natin ang ating mga mahal subscribers na nagpapa-shoutout since last week na sina Pabuenas. Hello po. Kay Christy Bilbis. Hello. Kay Rodalyn Lipato, na suking-suki na natin ngayon. Kay Susan De Pedro. Hello po. Kay Rowena ng Hong Kong. Hello. Kay Annabel Aron. Hello. Kay Unyi Aydagal ng Pampanga. Hello. Kay Aquarius Girl 14 ng Pangasinan. Hello po. Kay Zylo Lubto ng Qatar. Hello. Kay Cheska Ginsatao ng Kuwait. At kay Christina Arguelles. Maraming salamat po sa walang sawang panonood dito sa aking channel. At yes, kung gusto niyo nga po mapasama sa ating shoutout section, just keep writing down your comment. Kung meron mga kayo mga pabate, may birthday man dyan, or anniversary, monthsary, or ano man, kung may babatiin mo yung mahal mo sa buhay abroad, or kung gusto mo lang marinig yung pangalan mo mismo dito sa aking channel, pwede po yan. And also, ima-my day kita sa Instagram. Nandiyan po yung description down below sa baba. I-my day kita sa Instagram. Nandiyan po sa baba, nandiyan sa baba. And also, ayan, abangan nyo po pala, baka sa Friday, magla-live po tayo. Kung may mga katanungan kayo sa Friday, ayan, live po tayo. Ipopost ko na lang po sa community tab kung kailan ako magla-live this Friday para masagot natin yung mga personal na katanungan ninyo. So, let's go back to our topic. Mga signs na baka may tinira na iba ang iyong lalaki or ang iyong partner na lalaki. Up next is kung hindi ka na niya binibigyan ng compliment, di ba? Kung hindi ka niya sinasabihan na, uy, ang ganda mo naman, uy, ang sexy mo naman, di ba? Kahit di naman, dejak lang. Di ba? Pag ang lalaki na yan ay hindi ka na binibigyan ng compliments, is there's a big sign na meron na siyang nagagandahan na iba. Baka meron na siyang nagagandahan na iba. Di ba? Napakalaking indication yan na meron na siyang nagaganda na iba, or maybe may nakalantari na siya na ibang babae. So, baka naman kasi siguro hindi ka na niya kino-compliment, di ba? Come on girls, just be accountable on this one. Baka naman kasi hindi mo na inaalagaan yung balat mo, di ba? Hindi mo na inaalagaan yung skin mo, or baka nagpapabaya ka na sa mga skincare routine mo, kaya minsan nawawala na ng nutrients yung mga balat mo, lalo na yung mukha mo, baka nagiging dry ka na. So in order na para hindi ka maging dry, ay bago ka matulog ay gumamit ka ng retinol ampoule serum ng Aria Co. Yan, nandito po ang product ng Aria Co. At yeah, bago ka matulog, mas perfect rin ilagay yung retinol collagen toner bago ka matulog, para while habang nagre-refresh ka, habang nagre-recharge yung katawan mo, ay ginagawa naman ng retinol ampoule serum at ng retinol collagen toner from Aria Co. ang job nila para pagandahin palalo ang iyong balat. So, kung gusto nyo nga po, ito personally ginagamit ko po to, kaya kitang-kita nyo, di ba? Personally, ginagamit ko po to. Ano, flawless na flawless yung balat ng kuya niya, di ba? At the age of 33, mukha pa rin 22, di ba? Joke lang. So, kung gusto nyo makascore ng
product ng Aria Co. Napakarami pa nilang product. Meron silang mga sunscreen, diba? May mga sabon na para pumuti ka, which is I also personally use. Kung gusto niyo po makascore, ay meron pong available sa Shopee, sa Pilipinas. Sa Shopee, available po. I-type lang po Aria. Ayan po yung logo na nasa baba, Aria. And also sa Korea, kung nasa Korea ka po, ay pwede ka maka-order sa Coupang. At para mahanap mo yung mga link, nandyan din po sa description box sa baba yung mga link, ha, para maka-order kayo at makascore kayo ng mga Aria products. Napakaganda po ng product na to, trust me. At meron din silang glow up, yung iniinom, kung saan tatanggalin niya yung mga toxins sa katawan mo. Okay? I-try nyo po ang Aria. At trust me, gaganda ang balat nyo. At para, di ba? Para hindi ka na magduda na hindi ka na magduda na baka may tinira yung, yung partner mo na iba, at para maging confident ka na sa balat mo na hindi na magloloko yung lalaki mo. So thank you so much once again, Aria Co, for sponsoring this video. Buy this one. Trust me, it will be good on your skin. Parang ganito. And the last sign na baka may tinira na iba ang lalaki mo is kapag ang communication nyo ay sobra ng off. Diba? Sobrang off na. Kasi darating talaga tayo sa isang relationship na tatagal kayo. You're both not in the same page, na mawawalan kayo ng energy parehas. Yung isa ganado, yung isa hindi. Minsan ikaw naman yung makulit. Diba? Ikaw naman yung malambing, tapos siya pagod. Darating talaga tayo sa punto na yun. Or maybe sometimes, kayong dalawa, bagsak kayong dalawa na mawawalan kayo sa mood na kung ano-ano napapasok sa isip niyo. Diba? So, the communication is always number one when it comes to relationship. It doesn't matter kung gaano makatagal na yung relationship ninyo. But it only happens to a guy. This is biological po, girls. Biological po to na kapag ang lalaki is not evenly communicating with you anymore. It's either dalawang things lang yan. It's either may iba na nagko-communicate sa kanya, or number two, baka nagsawa lang talaga na siya sa setup ninyo na, kasi diba, nagsawa na siya sa setup nyo ganyan. Kasi alam niyo naman yung mga lalaki nyo more on communication, but they don't leave the relationship. Yan lang yung big facts. Hindi nang be-break yung mga lalaki. But yan, nagpapakita lang ng mga senyales, di ba? Nag-cheat sila kahit nasa relationship pa. Kasi for some odd reason na hindi na sila masaya sa isang relationship, or makikita mo yung mga senyales na yan pag magkasama kayong dalawa. Kapag nawala na yung communication yung dalawa. So, all you have to do is just talk. Di ba? Pag-usapan nyo na maayos, sit down and talk calmly, kalmadong usapan para maayos nyo pa yan, or ewan, depende sa'yo. Depende sa'yo kung papatawarin mo or hindi yung lalaki mong may tinira ng iba. So once again, sana may natutunan na naman kayo dito sa ating topic. At kung nagustuhan mo ang ating topic, ay please leave me a like. And also, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel para dumami pa yung family natin dito sa YouTube. And also, just keep turning on your notification bell kasi ang dami kong ina-upload na videos every week. May mga YouTube shorts tayo, may long-form video tayo, napakarami. So, yeah, and also sa Friday, magla-live din po tayo. Ipopost ko na lang po yung oras dyan sa community tab ko, sa community tab. Abangan nyo lang po dyan kung sa Friday kung ano oras tayo magla-live. Philippine time, Philippine time susundin natin. And yeah, ito nga po pala ang Instagram ko. And also, yeah, once again, do not forget to just keep writing down your comment para mapasama kayo sa mga shoutout natin next week, okay? And yeah, my Instagram, right here. Follow nyo po yan. May mga videos na po tayo dyan. At pag nag 1,300 tayo, baka isa ka rin sa mapasama sa My Day kita sa Instagram. So, once again, maraming salamat sa panonood. At lagi nyo tatandaan, mahal na mahal ko kayo.